Jensen. Sigurado ako isa ka sa mga natatakot na mga mami, natatakot na masiis, lalo na first time. Pues sasabihin ko sa'yo, huwag kang matakot. Kasi para sa kapakanan nyo naman ni baby yon, para sa kaligtasan yung dalawa ni baby, kailangan mo magkaroon ng lakas ng loob, extra lakas ng loob. Sa totoo lang, nakakatakot lang pakinggan yung CS, pero pag nandun ka na, hindi mo naman siya mararamdaman. Tsaka malalaman mo na talagang komportable sa katawan mo, na nakaraos ka na. Ngayon ikukwento ko nung panahon na nasisiis ako, first time ko kasi noon eh. Syempre, nagkaroon din ako ng kaba noon, ng agam-agam. Kasi yung sa panganay ko, hindi man ako CS, normal kasi ako noon. Eh, yung pangalawa ko kasing baby, ang nangyari kasi sa akin, hindi siya humilab. Pumutok yung panubigan ko, pero hindi siya humilab. Kaya ang nangyari, tumakbo kami sa ospital, tapos ang sabi sa akin, emergency CS daw ako kasi tumataas daw yung heartbeat ni baby. Kaya sabi sa akin, isi-CS ako. So wala akong kaalam-alam sa CS talaga. Kaya hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, na kakabahan ba ako o matatakot. Tapos pandemya pa noon, napakahigpit noon sa ospital. Pandemya, 2020. So talagang bawal talaga bantay na pinapauwi sa ospital. So ganito na nga nangyari yun, di nung pumutok nga yung panubigan ko, yung syempre may diaper. Medyo nahihiya pa ako nun kasi yung diaper ko maya puno siya. Kaya may nurse na nagpapalit pa ng diaper, tapos lalaki pa. Kaya medyo nakakaba rin. Tsaka ano pa nga ba magagawa ko? Sorry. Ano pa magagawa ko? Kailangan ko rin ng tulong, ng help. Wala na magagawa yung takot mo tsaka kaba. Ang talaga may isip mo na lang yung kaligtasan nyo ni baby. So ito na nga, nandito na ako sa operating room. Yan, pinahiga na nila ako. Talagang kinakabahan ako, di ko alam kung anong mangyayari kasi first time kong masisiis noon. Nung pinahiga na ako, tapos tinurokan ako nung anesthesia, na laki-laki talagang karayom. Pero nung tinurok na sa akin yun, talagang wala na ako maramdaman noon. Talagang manhid na yung buong katawan ko. Ang nararamdaman ko na lang, parang may mga nagbabound sa katawan ko, na ganun na lang nararamdaman ko. Tapos saglit lang, siguro mga 20 minutes lang, nailabas na pala nila si baby sa akin. Hindi ko naramdaman yun. Tapos yun, parang wala lang. Magaan lang siya sa pakaramdam. Nailabas ko na pala si baby. Tapos yun, okay naman. Sa awa ng Diyos, nakaraos kami ni baby. Kaya nung dinala na kami nila dun sa room, sa new room namin ni baby, ayun, okay naman. Pinakita nila sa akin si baby, bawal uminom ng tubig, bawal kumain. Grabe, uhaw ko noon. Talagang bawal uminom ng tubig. Kinabukasan pa ako pinainom ng tubig. Sobrang uhaw ko noon. So ngayon, yun, okay naman. Kaya sa mga masisiis ma'am dyan, huwag kayong matakot. Kasi hindi naman nakakatakot masiis. Para din yun sa kapakanan yun ni baby. Huwag kayong matakot kasi mas ligtas yun para sa inyo ni baby. Tapos yun, nagpagaling ako sa loob ng 1 month. Sa tulong na aking mister, yun, tinulungan niya ako. Bago siya pumasok sa trabaho, nagluluto siya ng pagkain para sa akin. Kasi wala kami ibang katuwang nun, dalawa lang talaga kami ng asawa ko. Nagtutulungan sa buhay. Bago siya pumasok ng work, nagluluto niya ako. Tapos siya din naglilinis ng sugat ko noon yung sugat ko na tinahi. So yun lang, sana sa mga masisiis ma'am dyan, huwag kayong matatakot kasi para sa inyo din yan ni baby. Para sa kaligtasan yung dalawa. So yun lang, thank you. Sana subscribe naman kayo sa channel ko, thank you. Nag-uumpisa pa lang kasi ako, thank you.